Ang Bayan, Editorial, Agosto 7, 2023. Makibaka at bawiin ang mga karapatang pang-ekonomiya at panlipunan. Mabilis na sumasadsad ang antas ng buhay ng mayorya ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng Rehimeng Marcos. Subsob sa kahirapan at sagad na ang paghihigpit ng sinturon ng milyon-milyong pamilya. Pagbaba ng pagbaba ang kalidad ng buhay. Kulang ang panggastos sa pagkain at iba pang pangangailangan. Labis na ang pagtitiis nila sa pagturusang bunga ng walang awat na pagsirit ng presyo ng langis, pagkain, pamasahe, bayaring tubig at kuryente at iba pang mga gastusin sa araw-araw. Dagdag pa sa kanilang pagdurusa ang malaking pinsala sa buhay, mga bahay at kabuhayan na resulta ng malawakang mga pagbaha sa nagdaang mga linggo. Hindi na makaagapay ang masang anak pawis dahil kulang ang sahod. Walang lupa at hanap buhay habang walang awat ang pangangamkam ng lupa at pag-agaw sa kanilang kabuhayan at pinagkakakitaan. Dapat tuwirang panagutin ng sambayan ng Pilipino ang Rehimeng Marcos sa mabilis na pagsadsad ng antas ng kanilang buhay. Ang patuloy na pagpaimbulog ng presyo ay tuwirang epekto ng mga patakarang neoliberal ng Rehimeng Marcos. Sinisira lalo ang mga produktibong pwersa at pinalalim ang ekonomiyang agraryo, hindi industrialisado at atrasado. Bumababa ang kakayahan sa produksyon ng pagkain at iba pang kalakal at lalong sumasalalay sa importasyon, dayong pangungutang at dayong pamumuhunan. Kapalit ng pautang, ipinatutupad ng Rehimeng Marcos ang mga hakbanging kontra mamamayan at kontra mahirap alinsunod sa mga patakarang itinakda ng International Monetary Fund, World Bank at iba pang ahensyang imperialista. Nagsisilbi ang mga hakbanging ito sa interes ng mga dayuhang malalaking bangko at monopolyong kapitalista at yumuyurak sa saligang mga karapatang panlipunan at pang-ekonomiya ng mamamayan. Pangunahin sa mga patakarang ito ang pagpako sa sahod upang panatilihin ang hukbo ng murang lakas paggawa para ialok sa mga dayuhang kapitalistang namumuhunan. Nariyan din ang pagkakaltas ng pampublikong budget sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Upang bayaran ang utang ng bansa, lalong pabigat na buwis ang pinapataw sa masang mga consumer habang kinakaltasan ng buwis at binibigyan ng samot-saring pabuya ang mga dayuhang namumuhunan. Lubos ding tinutulak ni Marcos ang liberalisasyon sa importasyon, partikular na sa mga produktong pang-agrikultura na sa nagdaang mga dekada ay nagbangkarote sa milyon-milyong mamamayan at nagwasak sa lokal na produksyon. Sinasagasa rin ang ibang mga hakbanging nagbigay sa dayuhang mga monopolyong kapitalista at lokal na malaking borgesyang komprador ng kapangyarihang kamkamin ang pinagkukunan ng kita ng ilang milyong mamamayan. Masidhi ang kawalan ng trabaho kung saan hindi bababa sa 20 milyon ang walang trabaho o pansamantala lamang ang trabaho. Milyon-milyong magsasaka, mangingisda, maging mga driver at operator ng jeep, maliliit na negosyante at may maliliit na kita ang nawawala ng kabuhayan dahil kinakamkam ito ng mga dayuhan at lokal na malalaking kapitalista. Pinakamalubha ang kalagayan sa kanayunan kung saan pinahihintulutan ng Rehimeng Marcos ang malalaking Panginoong may lupa, borgesyang komprador at dayuhang kapitalista na kamkamin ang daan-daang libong ektarya ng lupa para sa mga plantasyon at minahan, green energy, ekoturismo at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Lalo pa tinutulak ng World Bank na gawing kabenta-benta at kabili-bili ang mga lupaing pang-agrikultura. Daan-libong mga magsasaka ang natataboy sa lupa at pinagkakaitan ng iba pang kagamitan sa produksyon at kabuhayan na nagreresulta sa malawakang pagkabangkarote at kahirapan. Sa ilalim ng Rehimeng Marcos, lalo pang naging garapal ang korupsyon sa pinakatuktok ng burokrasya. Sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund, iiembudo ang 500 bilyong pondong pampubliko tungo sa pinabura ni Marcos sa malalaking borgesyang komprador, crony at mga tau-tauhan. Ang kakarampot na milyonaryo at bilyonaryong ito'y nabubuhay sa karangyaan habang ang mayorya ng Pilipino'y lublob sa kahirapan at lumalalang kalagayan. Hawak mismo ni Marcos ang ilang bilyong pisong confidential at intelligence na pondong hindi tinutuos. Gamit ang salapi ng taong bayan, nagliliwaliw siya sa ibang bansa at ginagamit ang Malacanang para sa sunod-sunod ng mga piging. Dapat lumaban ang sambayan ng Pilipino para ipagtanggol at bawiin ang kanilang mga karapatang panlipunan at pang-ekonomiya at tutulan ang lalong pagbagsak ng pamantayan ng kanilang buhay. Dapat ipaglaban nila ang pagpapababa
ng presyo ng langis, pagkain at iba pang saligang pangangailangan at serbisyo, pagtaas ng sahod at sweldo ng mga manggagawa at karaniwang kawani, pagbabasura ng mga pabigat na buwis at bayarin, pagbababa ng upa sa lupa at presyo ng binhi at iba pang kagamitan sa produksyong pag-agrikultura, pagpawi sa usura, pagpapataas ng bentahan ng mga produktong bukid at pangkalahatang pangangalaga at pagpapalawak ng kabuhayan at pagkakakitaan ng masa. Ang mga ito at iba pang kagyat na demokratikong kahingian ay dapat ipaglaban ng malawak na masang manggagawa, magsasaka at iba pang anak pawis upang pigilang lalong sumadsad ang kanilang katayuang panlipunan at pang-ekonomiya. Isinusubo ng rehimeng Marcos ang sambayanang Pilipino sa bunganga ng hayok sa tubong mga dayuhang monopolyong kapitalista, lokal na malalaking borgesyang komprador, malaking Panginoong may lupa at burokratang kapitalista. Ang palubhang kalagayan ng sambayanang Pilipino ay nagdidiin sa kahagyatang isulong ang pakikibaka para wakasan ang malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan at ang atrasado, agraryo at hindi industrial na ekonomiya na nagsasadlak sa malawak na masa sa pamalagiang krisis. Ang pakikibaka para sa mga karapatang panlipunan at pang-ekonomiya ay mahigpit na nakakawing sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Layunin nitong isagawa ang tunay na reforma sa lupa upang wakasan ang ilang siglong problema ng kawalan ng lupa na nagkakadena sa mayorya ng sambayanang Pilipino sa atrasado at mapang-aping sistemang feudal at malapyudal. Layunin din nitong ipatupad ang pambansang industrialisasyon upang paunlarin ang produktibong pwersa ng bansa, maksimisa ang likas na yaman at lakas ng taong bayan. Iluwal ang buong potensyal na lumikha para sa pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan lamang ng pagkamit ng tunay na kalayaan mula sa kontrol ng mga dayuhan, maitatatag ang isang bansang maunlad, tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan, nakatayo sa sariling paa at tutungo sa moderno at progresibong sosyalistang kinabukasan. Para sa karagdagang detalye, i-download ang pinakahuling issue sa www.philippinerevolution.nu o magpunta sa pinakamalapit na himpilan ng partido o ng bagong hukbong bayan sa inyong lugar. Para lagi updated sa balita ng revolusyon, mag-subscribe sa PRWC mailing list at i-like at subscribe ang YouTube channel na @angbayan1969, Facebook page na Ang Bayan 1969